Ito na naman si Auntie Claire. Dahil nga ayon sa nag-interview sa kanya, ano daw ang masasabi niya doon sa mga tao na nagsasabi sa kanya na siya ay attack dog ng Malacanang ng administrasyon. Ang sagot niya, kung siya daw ay attack dog, masasabi niya na ang mga taong nagsasabi sa kanya na attack dog siya ay mga garapata daw. Oh, ha? Pakinggan natin itong interview sa kanya, ha? Sa pagtanggap nyo ng role na ito, of course, may mga nasasabi rin po against you that you're an attack dog of this administration. How do you respond to those? Do you still take offense sa mga ganito pong paratang sa inyo? Hindi. Ako'y kailangan ko ipagtanggol ang gobyerno kung ano yung mga magagandang nagagawa nila ng gobyerno, ng ating mga leaders, lalo-lalo na si Pangulong Marcos. Attack dog ba ang magsabi kung ano yung mga nagawa at kung ano yung gagawin? Attack dog ba yung depensahan, yung mga fake news na nanggagaling sa mga bumabatikos sa gobyerno at kay Pangulo? Kung attack dog ang tawag doon, siguro masasabi ko sila naman ay mga garapata. Nako, Auntie Claire, ha? Ang garapata pa naman ay yan ang umuubo sa buhok ng aso. Ha? Bugad. Kasi di ba gano'n naman talaga, literally speaking, ha? Ang aso, ang garapata ng aso, di ba? Nagkakaroon ng galis ng aso. Nagkakaroon ng sugat-sugat kasi nga ang mga garapata ay sumisipsip yan ng dugo ng aso, di ba? Auntie Claire, ha? Ikaw, ha? Makagarapata ka naman, wagas. Gumaganti ka talaga, ha? Napaghiganti kang tao! Ayan, ha? Pero, yan ang gusto niyang sabihin, eh. Nasa free country tayo, nasa demokrasya tayong bansa, edi sabihin niya gusto niyang sabihin. Pero, you cannot prevent people criticizing you because they saw something negative doon sa pagtatanggol mo sa administrasyon. Kasi kung tama naman ang pagtatanggol mo, the way na pag-convey mo ng statement mo, hindi nila ito mapagkakakitaan ng negatibong impact. Ayan, Auntie Claire. Tsaka wag mong maliitin yung garapata kasi pag yan ay dumapo sa mga balat at buhok ng mga tao or aso, kalbo ang abuti ng mga madadaanan ng garapatang ito. Ha? Ganun lang yun, Auntie Claire, ha? At isa pa nga ho itong sinabi dati ni Senador Jingo Estrada during dyan sa hearing ni Pangulong Duterte sa Senado noong hindi pa siya na-aresto, ha. Eto, ha, pakinggan natin ang sinabi ni Senador Jingo Estrada doon sa hearing dati dyan sa Senado tungkol sa kay Pangulong Duterte nung pinatawag siya doon. Kasi doon din si Leila de Lima. Pakinggan natin to, ha. There were 85,878. You were the Justice Secretary during the Aquino administration. Why did you not investigate these killings? Nagisa nga ng gusto ni Senador Jingo Estrada ang dating Department of Justice Secretary Leila de Lima under Pinoy administration sa pagdinig sa Senado. Pagsisiwalat pa ni Estrada, umabot sa mahigit 85,000 nang gagalaitin nga si Estrada dahil walaan niyang ginawang investigasyon si De Lima na nooy siya pa ang sekretary ng Department of Justice at puro lamang kapalpakan ang ginagawa. Tinawag pa niya itong incompetent at inutil dahil sinayang lamang umano nito ang pera at resources ng taong bayan. Ayun dito guys kasi nung panahon pa na DOJ Secretary itong si Leila de Lima, sa panahon ito ni ni Noynoy Aquino administration, allegedly merong 85,000 na pero hindi ito pinaimbestigahan allegedly ng dating DOJ Secretary sa katauhan ni dating Senator Leila de Lima. So ano nga daw ang ginawa niya? Bakit hindi niya ito pinaimbestigahan? So tinatanong ito ni Jingo Estrada, bakit nung panahon mo ngayon tinatanong ninyo si Pangulong Duterte bakit ang dami niyang nung panahon ng kampanya ni Pangulong Duterte doon sa war on drugs niya. Eto, ha, para maliwanagan tayo, ang Solicitor General ng bansang ito na si Menardo Guevara ay nagsabi na ang war on drugs
ni Pangulong Duterte ay legitimate enforcement operation. Pakinggan natin guys ha. Do not consider the war on drugs as a crime against humanity because it's a legitimate law enforcement operation. It's Which is according dito sa Solicitor General ng Bansang Pilipinas sa kasalukuyan until now na si Menardo de Guevara, ang war on drugs ni dating Pangulong Duterte it's a legitimate law enforcement operation. Ngayon, bakit nyo naman ginagawang issue ito? Totoo? Ha? Ito mga tao kasi na ayos sa kampanya ni Pangulong Duterte, siguro, ay nako. Kaya kagaya niyan, sabi ni Karen Davila, 6,000 plus ang record ng PNP. Ikumpara mo naman noon dati nung kapanahunan ni DOJ Secretary Laila de Lima na 85,000. And yet, ayon kay Senator Jigo Estrada, hindi ito pinaimbestigahan ni dating Department of Justice Secretary Laila de Lima. What did you do? Kaya tinawag ito ni Jigo Estrada si Laila de Lima during hearing diyan sa Senado na you are incompetent. Ayan.